presence this morning, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat, Panginoon, sa inyong guidance and protection sa bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, this morning, Panginoon, we pray for the success of this service, Panginoon. Hallelujah, Jesus. I pray for restoration, Panginoon, salvation, Panginoon, sa bawat isa dito, Panginoon. Ganunin mo, Panginoon, sa mga nanonood sa live, Panginoon. I pray, Panginoon, that you would help them grow their faith, Panginoon, and for them to see a heart like yours, Panginoon. Hallelujah, Jesus. I pray, Panginoon, na linisin niyo, Panginoon, ang aming puso at isipan, Panginoon. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang pusong mapagmataas at palitan niyo po ito, Panginoon, ang pusong mapagkumbaba, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We know, Panginoon, that we are nothing without you, Jesus. Hallelujah, Jesus. And only your grace and mercy, Panginoon, can save us. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Panginoon, we rebuke, Panginoon, lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, the works of Satan this morning, Panginoon. And we long for your presence this morning. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. We pray this all in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus, we praise you. Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo.
Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Everybody say, thank you, Jesus. Everybody say, praise you, Jesus. Hallelujah. Praise God, praise God. Thank you, Lord. Praise the Lord, mga kapatid. Shall we clap our hands to the Lord, mga kapatid? Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Before we start our exhortation, mga kapatid, pwede ba nating tawagan sa harapan si Sister Ayesha Rojas? Dito lang po. Ating awitan siya ng mahal. Happy birthday. Ay, sino mo ba may nag-birthday po, mga kapatid? Si Ate Tessa po. Praise the Lord, mga kapatid. Ating tayo umawit, mga kapatid, ng mahal na mahal kita, Panginoon. Kamayin natin, mga kapatid. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y magpapalit, pagkat sa piling ko'y lagi. Mahal na pwede ba natin... Praise the Lord, mga kapatid. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa 1 year na paggabay niya kay Simon. 1 year old na po siya today. Salamat sa kalakasan, sa health na binigay niya sa aking anak, sa paggabay, sa mga prayers ninyo, mga kapatid. Maraming salamat. And to God be all the glory and praises. Praise the Lord, mga kapatid. I celebrated my birthday yesterday, mga kapatid, at malapit na tayong mawala sa kalendaryo, mga kapatid. At say, Lord God, nagpapasalamat ako sa Panginoon, mga kapatid, sa ating kalakasan, mga kapatid. Kung wala ako sa Panginoon, hindi ko alam kung nasan ako ngayon, mga kapatid. Kaya nagpapasalamat ako sa kalakasan, sa proteksyon, mga kapatid, sa aking trabaho, sa pagpapala niya, mga kapatid. To God be all the glory and praise. 14 na po. I thank God for giving me another year to live, and I thank my parents, and I thank my friends, and everyone who's in this church, and those online. If you're watching, what's up? Have a nice day, and God bless you all. Hello po, ako po si Yesha. Bago lang po ako dito, pero thank you po kasi na-welcome po ako sa ganitong church. And praise the Lord, mga kapatid. Pwede ba nating hingin ang, before we start, pwede po bang i-ask natin si Brother Dan for prayer, mga kapatid? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ay manalangin po, mga kapatid. Father, in the name of Jesus,
Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob mo sa bawat isa, sa mga nagdiwang ng kanilang kaarawan, O Lord, sa oras sa araw na ito, Lord, sa patuloy na pag-iingat mo, Panginoon, pabor at kalayaan, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord Jesus. I pray, Panginoon, na patuloy mo silang bigyan ng buhay, Panginoon, ng marami pang pagkakataon upang mapapurihan ka, O Lord Jesus. Sa buhay ni Simon, O God, Sister Tessa, Brother Adam, O Lord Jesus. Give them, Lord Jesus, the desire of their hearts, O God. Patuloy mo silang protektahan, O Lord Jesus. Ganun din, Panginoon, sa bisita namin, O Lord, sa oras na ito, Sister Ayesha, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa isang kaluluwa, Panginoon, na nandito sa oras na ito, Lord Jesus. Alam namin, Panginoon, na naksalaksang anghel na nagdidiwang sa langit, Panginoon, sa isang kaluluwa na ito, God, Lord Jesus. Na tunay, Panginoon, na nagpapadala ka ng kaluluwa dito sa lugar mo, God, Lord Jesus. Maraming salamat po. Ibigay mo, Panginoon, ang kailangan ng kanyang kaluluwa, kailangan ng kanyang buhay, O God, Lord Jesus, ang kaligtasan, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Lord. Maraming salamat po. We acknowledge your goodness, your faithfulness to each and every one of us. Lahat ng ito ay dalangin namin sa makapangyarihan mong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And praise the Lord, mga kapatid. Bago tayo umupo, mga kapatid, let's open our Bible, mga kapatid, in Matthew chapter 9, verse 20 to 22, mga kapatid. It says, "Just then a woman who had suffered for 12 years with constant bleeding came up behind him. She touched the fringe of his robe," verse 21, for she thought, "If I can just touch his robe, I will be healed." Verse 22, Jesus turned around, and when he saw her, he said, "Daughter, be encouraged. Your faith has made you well." And the woman was healed at that moment. Pwede na tayong makaupo, mga kapatid. Yan, praise the Lord, mga kapatid. It's a blessed Sunday, mga kapatid, for every one of us. I know this story is familiar for some of us, mga kapatid, but just a quick recap, mga kapatid. It's about the woman who was bleeding for 12 years, mga kapatid. And meron siyang faith na sabi niya, na mahipo niya lang yung laylayan ng damit ng Panginoon natin, mga kapatid, ay, amen, gagaling siya, mga kapatid. And, ayun, just because of her faith, mga kapatid, siya ay gumaling, mga kapatid. Ayun, I just want to highlight, mga kapatid, the verse 22, mga kapatid, that says, Jesus turned around, and when he saw her, he said, "Daughter, be encouraged. Your faith has made you well." Ayan, mga kapatid. So, if we will relate this in our life, mga kapatid, God will never fail, mga kapatid. Just because of our faith, mga kapatid, something will happen, mga kapatid. It can change everything just because of your faith, mga kapatid. If it's sincere, mga kapatid, kung galing sa ating mga puso, mga kapatid. Gaya lang nung sa woman, mga kapatid, sinabi ng Panginoon na dahil sa kanyang pananampalataya, mga kapatid, kaya siya gumaling, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, we must be like that woman, mga kapatid. If we want to see miracles, we must put our faith first to God, who is the only one who can do miracles, mga kapatid. Sabi nga, mga kapatid, sa Luke chapter 1, verse 37, "For with God, nothing shall be impossible," mga kapatid. And sharing my testimony na rin, mga kapatid. Noong second sem kasi namin, mga kapatid, nasa acceptance stage na talaga ako, mga kapatid, na di ako makakapasok ng with high, mga kapatid. Kasi ayun talaga yung goal ko, mga kapatid. Pero tapos ayun, mga kapatid, meron kasi ako prediction sa grade ko, mga kapatid, yung computation ko, mga kapatid. And yung grade ko, mga kapatid, hindi siya pumasok yung sa may goal ko, mga kapatid. So sabi ko, sa acceptance stage na talaga ako, mga kapatid. Sabi ko, wala na to, di na to pasok. Sabi ko ganyan. Pero at the same time, mga kapatid, sabi ko kay Lord, I still believe in His miracles, mga kapatid. So fast forward, mga kapatid, recognition namin, mga kapatid,
sinend yung list of honors. Tapos, yung alphabetical po kasi yan mga kapatid. So, A, Aliana, una po yung kasi yung name. Sabi ko, ba't wala sa honor yung name ko? Tapos pagkatingin ko sa baba mga kapatid, praise the Lord, nasa Widhay pala mga kapatid. Ayun mga kapatid, this testimony is not for bragging mga kapatid, but to share the goodness of God that if we believe and trust and have faith in Jesus, He will truly not fail us mga kapatid. Yan lamang po mga kapatid. Thank you mga kapatid. Let's praise the Lord mga kapatid once again. Hallelujah, Jesus! Ayan, handa na ba tayo magpuri sa ating buhay na Panginoon? Amen! Ayan, tunay nga nakakagalak na makita na sama-sama tayo dito. I don't wanna make mga kapatid, ramdam nyo ba? Ramdam nyo ba? Pero dapat pinapainit natin ang ating church sa pamamagitan ng magpupuri sa ating Panginoon. Ayan, amen, hallelujah! Can we clap our hands to the Lord mga kapatid? Yes, Jesus! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama,
Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa pool, di ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa pool, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa pool, di ako masusunod. Di ako mapapagod na magpuri sa'yo. Come on, church! We are here to worship Jesus. Dapat di tayo mapapagod na magpuri sa Kanya. Hallelujah! Hindi magsasawa na sa'yo ay sumamba, pagkat itong nakalulugod sa'yo, Ama. Hindi ako mapapagod na magpuri sa'yo. Yes, Jesus, pagkat ito ang nais na kaluluwa ko. Hindi magsasawa na sa'yo ay sumamba, pagkat itong nakalulugod sa'yo, Ama. Sasayaw, sasayaw sa'yo, aawit sa'yo. Ang lahat ng ito'y hanong ko sa'yo. Sasayaw sa'yo, ulitan sa'yo, awit sa'yo. Ang lahat ng ito'y hanong ko sa'yo. Once again, mga kapatid, sasayaw, sasayaw sa'yo, awit sa'yo. Ang lahat ng ito'y hanong ko sa'yo. Lulundag, lulundag sa'yo, awit sa'yo. Ang lahat ng ito'y hanong ko sa'yo. Isisigaw, sisigaw sa'yo. Come on, church! Why don't you shout to Jesus? Yes, Jesus! Sisigaw sa'yo, sisigaw sa'yo. Tatakbo, tatakbo sa'yo. Yes, Jesus! Tatakbo sa'yo, tatakbo sa'yo, tatakbo sa'yo. Sasayaw, sasayaw sa'yo, awit sa'yo. Ang lahat ng ito'y hanong ko sa'yo. Lulundag sa'yo, lulundag sa'yo, aawit sa'yo. Ang lahat ng ito'y hanong ko sa'yo. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng pagkakalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng pagkakalakan. Sumigaw. Yes, Jesus! Nandito ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Jesus!
Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, Jesus. Can we worship the Lord once again, mga kapatid? Give our highest praises to Him, mga kapatid. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Kahit pilitin kong puso ko'y maging matibay. Yes, Jesus. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Hallelujah, Jesus. Kahit pilitin kong puso ko'y maging matibay. Sa aking buhay, kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging, yes, Jesus. Naroon at karamay si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Yes, Jesus. Maiwasan ba ang iba'y hapis ang dulo? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob, kung ako'y masaktan sa ang aking gagawin ay tatawagin ko si Jesus, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus. Kung kailan kailangan
Tayo ay manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na mapagpala, kami ay nagpapasalamat sa araw na ito. Binigyan niyo kami ng bagong buhay at kalakasan at mga pagpapala na sapat at higit pa kaysa aming mga pangailangan. Salamat sa pag-iingat mo. Salamat, Panginoon, sa pananampalataya na ipinagkaloob niyo sa amin kung kaya kami ay nagpupuri at dumadalangin at nagpapasalamat sa inyo. Dinadalangin ko, Panginoon, na gawin mong karapat-dapat sa araw na ito na maging kabahagi sa pananambahan. Patatawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakamali at kasalanan. At gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan sa pagitan ng dugo na ibinigay niyo sa amin upang maghugas ng aming kasalanan. At ngayon dalangin ko, Panginoon, na pagpalain mo, O Diyos, ang bawat kaluluwa sa iglesyang ito. Ang aming mga kapatid na roon sa kanilang mga tahanan at nagpunta dito sa aming first service, second service, and third service ay pagpapalain mo, Panginoon. Maging aming mga kapatid na roon sa ibang bansa, Panginoon, sa paglalayag, sa mga biyahe ay ingatan mo. At dahil sa pananampalataya, dinala namin, Panginoon, ang kasampung bahagi. Ikaw, Diyos, ang magpapala nito. At patuloy mong bigyan kalakasan ang bawat isa. At maging sa trabaho, Panginoon, gawin mong yung mga anak na maging kalugod-lugod sa iyo, higit sa lahat sa iyo. At maging sa kanilang mga managers, mga pinuno. Palaguin mo, Diyos, ang aming mga hanap buhay. Ang aming employment, ang aming mga plano ay pagpapalain mo. Lord Jesus, dinadalangin namin ang aming pastor, Pastor Jai, at kanyang buong sambayanan, at lahat ng mga manggagawa at mga tagapagturo, mga awit sa iglesyang ito ay pagpapalain mo. Salamat, Panginoon, sa matagumpay na pag-aaral. Ikaw, O Diyos, ang nagbigay sa kanilang karunungan kung kaya ang iba sa kanilang mga estudyante ay nag-graduate at papasok muli sa sunod na antas. Panginoon, dinadalangin din namin ang Fernando family. Jesus, Panikitarlac, we pray, O God, of your comfort. Panginoon, bigyan mo sila ng kalakasan at paging sa material at financial ay pagkaloob mo. I pray, O God, for Brother Doming, Panginoon, at kanyang mga anak, mga apo at kamag-anak. Lord, ay ingatan mo at pagpapalain mo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming pananampalataya na kami ay progressive sa paglilingkod sa inyo na hanggang sa araw ng iyong muling pagbabalik, masusumpungan mo kami naglilingkod sa inyo na may katapatan. I pray in Jesus' name. Everybody say Amen. Thank you, mga kapatid. Makaupo na kayo sa inyong mga upuan. Salamat sa inyong mga patutuo. Sabi ni Sister Aliana, ito lang ang goal ko. Panginoon, parang hindi ko na maabot dito na lang sa regular o kaya sa ordinary. Pagtawag ng pangalan, hala, wala dito. Yun pala'y na doon sa mas mataas. In other words, ang blessing ng Panginoon, higit pa sa goal ni Sister Ana, si Sister Aliana. Sana all, mga kapatid. Na ganon. I am pro education. In other words, I am encouraging our parents na magpapaaral sa kanilang mga anak. And nais ko sabihin, mga kapatid, na ang ating pastor ay basis sa kanyang tungkulin. This is only for information upang ipag-pray nyo pa rin, upang ipag-pray na rin natin. Siya ay sekretary ng buong kumbaga Calabarzon sa kabataan. Ang tawag noon ay NSLD sa atin at maliban pa dyan ay sa music ay lalo na pag may mga conferences talagang napaka-busy. Together with Sister Aina kasi sakop naman siya, kasali naman siya sa NMC. Ang ibig sabihin ng NMC ay National Music Commission. So, yun ang tungkulin ng inyong pastor. Kapatid, sinasabi ko yan para maunawaan ninyo ang kanilang kalagayan at sa ganon ay pag-pray ninyo. At ganon din, si Jazel ay busy din sa Bible School, kaya ganon ang mga ministry na ipinakaloob nyo sa atin. At alam ko naman na kayo rin ay talagang busy rin.
At sana ang kabisihan nating lahat ay alang-alang sa Panginoon. Ang pagpupuyat natin ay alang-alang sa Panginoon. Okay? And salamat sa suporta niyo mga kapatid sa ating kabubuo lamang na 5th or 3rd service. Naku, 5th. Pagkaroon yata ng pang-5. Sa pangatlong service, ipag-pray niyo mga kapatid ang gawain, ang Flores family, na sila ay patuloy na gamitin ng Panginoon sa Upper Manaliti. Manalite. Oh. Okay. Salamat sa Flores family. Ako ay nakarating sa kanilang resort. Kaya may nagtanong sa akin, Pastor, bakit na iba yung mukha mo? Para ng mukha ng Indiano. Paano pa naman? Sa lahat kami naligo doon sa dagat. Ako lang ang hindi naglagay ng sunblock. Ako pa ang pinakamatagal na ligo sa dagat. Kaya ganito mukha. Mukha mang Indiano pero wala akong pera na ipapuutang sa inyo mga kapatid. Okay, ang magagawa ko ay pananalangin para sa inyo. Welcome visitor, feel at home. Ibig sabihin ng feel at home, yung lahat na yan ay magkakaibigan mo yan. Okay, salamat sa Panginoon. In the book of, I would like to ask you a question. What is your spiritual status? Ano ang kalagayan mo sa spiritual na mga bagay? How is your relationship with God? Actually, kaya ng kagabi I was told to preach. And then, ito na ang gaging topic ko. But then, I was thinking for another lesson or topic. But then, because of the Sunday school ni Jaja, na talagang nag-align doon. Iba yung online, iba yung align. Nag-align doon sa topic ko. That's why I said, Lord, confirm na ito ang ipangaral ko sa inyo. Sa turo ni Sister Jazel, King Saul started very good with the Spirit of God, but he ended very bad with the evil spirit. So it was a spiritual tragedy. Sa literature, mayroong comedy, mayroong tragedy. Sa palabas na mayroong action, mayroong kung ano-ano mga palabas yan. Pero mga kapatid, dito tayo sa sinasabing pag-usapan natin. And because of that, I would like to give this mga kapatid na, do not allow yourself to be a victim of the blessed time. Huwag ninyong payagan, nakakatakot na isalita ito. Dahil tayong lahat ay nakikipagbaka sa spiritual na mga bagay. Ulitin ko, do not allow yourself to be a victim of the blessed time. Huwag nating payagan. So, sabihin, let us not allow, no? Sali ko ng sarili ko. Huwag nating payagan ang sarili natin na tayo ay maging biktima sa mapalad na panahon. And don't you know that we are in the most blessed time? Alam ba natin mga kapatid na narito tayo sa pinakamapalad na panahon? Mula nang si Jesus ay nakabayubay doon sa cross ng Kalbaryo. O sabihin natin mula nang si Jesus ay ipinanganak. We belong now to the most blessed time. Superlative ang ginamit ko. Ito na yung panahon na pinakamapalad. Pastor, bakit sinasabi mo yan na tayo ay narito sa pinakamapalad? Mga kapatid, totoo yun. We are in the most blessed time. Why? Sapagkat kahit sino ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kahit marikinig ka ng patutuo ng mga pastor, dating mga mandurugas, dating mga adik, mga kapatid, but by God's grace, they are preaching now God's word. Gusto kong sabihin sana all. I mean, mga kapatid, we are in the blessed time. Mapalad tayo na kahit nga naroon ka sa panahon na ikaw ay bumagsak sa pagkakamalit kasalanan, still, God's grace is abundant and it is always there. So I would like to request our media team sa 2 Corinthians chapter 6, and let us be reading 2 verses in verse 1 and 2. Pangalawang Korinto, mga kapatid, kabanatang 6 and verse 1 and 2. Ang 1 ay nagsasabi, with then,
as workers together with God, beseech you, or we beseech you, that also that ye receive not the grace of God in vain. Kami ay nakikiusap sa inyo na huwag niyong baliwalain ang biyaya na tinanggap niyo mula sa Panginoon. Dahil maraming tumanggap at binabaliwala nila, tuluyan silang nawala sa Panginoon. And then, verse 2, mga kapatid, ito sinasabi, For God saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. And in Joel, the book of Joel chapter 2, the prophet cried, And that day whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. And it was resounded by Apostle Peter on the day of Pentecost in Acts chapter 2. And in that day, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. In other translation, and it shall come to pass, ang sinumang tatawag sa pangalan ng ating Panginoon ay maliligtas. And again, Apostle Paul said it in the book of Romans chapter 10, na mangyayari nga sa araw na yan, ang sinumang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Hindi baga, mga kapatid, naririto tayo sa pinakamapalad na panahon sapagkat ang sinumang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So therefore, bago mamatay yung tiyunin mong kawatan, yung tiyanin mong makasalanan, tell him that there is salvation in the name of Jesus Christ. Share the Word of God. Ibahagi natin ang salita ng Panginoon sa ating mga mahal sa buhay sapagkat tayo ay narito sa pinakamapalad na panahon sa buong kasaysayan ng mundo. We are in the most blessed time in the whole human history. And yet, ganun pa man, subalit, mayroong bumabagsak sa mga panahon na yon. And the best example of it was quoted by Jaziel. He was King Saul. He was supposed to be the blessed man in Jewish history because he was the first king of Israel. Yet, he died a miserable death. Siya ay namatay sa isang malulungkot na kamatayan. He committed suicide. Just imagine, the king of Israel. Papalad na sana siya, mga kapatid, dahil siya ay pinili ng Panginoon bilang unang hari ng Israel. And yet, he died without God's favor, without God's guidance, without God's Spirit. And the best example is in the New Testament is Judas Iscariot. I call him Judas Iscariot. He was supposed to be a blessed man dahil siya ay kasama sa 12 alagad. He belonged to, or he is one of the 12 disciples. Mateo, Santiago, Mateo, Tiago, Lucas, Pedro. Sila, mga kapatid, ay kasama sa 12 pinili ng Panginoon upang maging alagad. The 12 disciples, and yet, Judas died a miserable case, the same thing, committed suicide. Hindi nyo nakuha, mga kapatid? At ngayon, in our situational case, mayroon akong maituturong tahanan. Sa isang tahanan, ang first convert, na bautismuhan, naging worker, naglilingkod, umaawit, nagpupuri. Huli na convert ang kanyang buong pamilya. Ang unang na convert, hindi na naglilingkod. DSDU na, balik sa dating ugali. Pero ang huling lumapit, ngayon ang nagpapatuloy.
What important point I am trying to reveal, mga kapatid? Well, may sinasabi ang Biblia, ang nauna ay mahuli at ang nahuli ay mauna naman. Pero ang mabigat, mga kapatid, na paalaala natin ay huwag tayong papayag ng ating sarili ay maging biktima sa mapalad na panahon. Isa lang naman ang solusyon yan eh. There is only one point that I would like to give emphasis. Isa lang, mga kapatid, ang nais kong sabihin sa topikong ito. Ano kaya yon? Ano kaya? Ano yung isang solusyon, mga kapatid? Magpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Now listen. When Jesus described what kind of the world His second coming in the book of Matthew chapter 24, wars, nations against nations, kingdom against kingdoms, brothers against brothers, famine, earthquakes, floods, kinds of disasters and pestilences. Yet the Lord in verse 13 or 14, subalit ang magpapatuloy hanggang wakas ay maliligtas. Pero bago yan, dahil sa kapigatian, because of the problems, trials, and temptations, and persecutions, dahil sa mga pag-uusig panunuya, ang sabi ng Biblia, ang pag-ibig ng karamihan ay mawawala. The love of many shall wax cold sa King James Version. Ang ibig lang sabihin niyan ay regress. Kasi, two important words here. Progress. Ang ibig sabihin ng progress ay sumusulong o umuunlad. At ang kasalungat niyan, ang opposite niyan ay regress. Ang ibig sabihin ng regress ay pagkabagsak o pag-uurong. Listen, our relationship with the Lord is not regressive. But our relationship with God must be progressive. In other words, mga kapatid, kung ikaw ay nagpalakpak na ganoon lang noon, ngayon dapat ay mas malakas ng pagpalakpak, pagpupuri sa ating Panginoon. Why? Because our relationship with God must not regressive, but rather it must be progressive. Mayroon akong kaibigan, mga kapatid, na first day, na-appreciate ko yung bisita natin because she joins the way we worship. Pero mayroon akong nakbisita dati na unang araw, hindi talaga pumapalakpak, talagang ganun lang. Parang taga-tanawan ba? Tanaw lang siya sa mga ginagawa. Ngayon, mabuti bumalik. Pagbalik niya, mga kapatid, ang buhay ng Kristiyano, mga awit noong unang araw, ang buhay ng Kristiyano ay magpalakpakan. Pangatlong balik kasi bumabalik eh. Panglimang balik. After next sana all. Paano ka mapamalakpak noong unang, sige nga, can you still remember, please? Alas 9 na pala, mga kapatid. Malala nyo pa ba kung gaano ka pumapalakpak noon bago ka, yung first day mo? How did you clap your hands? Sige nga, can you describe it? Tama talaga yun. Kaunti lang tagal lang pumapalakpak ng kayo ay. Okay. Seriously. Gaano kayo nagpalakpak nung first day kayo sa church? Sige. Gano'n no. Tama si Brother Dan, maniwala ako dyan. Nang second Sunday, mga kapatid, gaano kayo pumapalakpak? Yan po, bumibilis na kaunti, mga kapatid. Third Sunday, mga kapatid. After na kayo ang nabautismuhan sa tubig, gaano na kayo pumapalakpak? The things I used to do, I did it no more. It was a grand day when I was born again. Paano, how you clap your hands after you receive the Holy Spirit, mga kapatid? Paano tayo pumapalakpak nang tayo, mga kapatid, ay nagagalak at, Lord, thank you! You have your favor in my life.
I am not deserving of your grace, and yet you are merciful. Kaya may awit tayong sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Ano yung pangatlo? Sa lahat ng sitwasyon? Anong karugtong noon? Kaya ka alam yun eh. Ika'y pupurihin sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Sabi ng Amerikano, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, pupurihin ko ang Panginoon. Anong sitwasyon mo ngayon? Can we just praise the Lord right now, mga kapatid? May pira ka ba ngayon? Purihin natin ang Panginoon. Kung may pira ka, purihin natin ang Panginoon. Don't you know that the key of strengthening ourselves is praising God in any situation? Introduction pala ako. Okay, mga kapatid, anyway. When we say long time, ang ganda. Noong unang panahon kasi, kaya binanggit yung ang hari hindi dapat magkamal ng kabayo kasi ang status symbol, ang lakas, ang military power is in the horses. And not only in military power but as well as transportation, kabayo. Sobrang bilis ang kabayo, mga kapatid. It could run, I think, 100 kph. Pero hindi matatalo ang aso. Ngayon, because time changed, salamat sa Panginoon kay Ford, yung matandang Ford talaga, siya yung nag-imbento ng unang sasakyan. Oo, kasi ang Wright Brothers aeroplano ang naimbento nila, yung si Ford. Kaya nga, yung Ford, yung pangalan niya yon. Kung ako pa lang, di ipis ang mga car natin ngayon. Hindi man nag-imbento, mga kapatid. Doon si Ford ay, thank God for these inventors. And just imagine kung wala yung na-invento, ang EDSA yan, puno ng kabayo. Kung mga kabayo yan, mong isipin na hindi yan nagdudumi. Just imagine time changes. At saka yung, maalala ko yung sardinas, 15 centavos yung ganun eh. Soft drinks, 10 centavos. Tubig, walang bayad. Pero ngayon, 15. Alok-alok dyan. So time changes. And during those days, naabutan ko pa yon na ang mga dalaga at binata ay hindi nagliligawan. Ang magulang ang nag-usap. Pare, dalaga rin anak mo. Pare, sige. Alam niyo, tay, may nyo na ko, tay. Ayan, ibig may asawa na pala ko yan. Pero madalang ang hiwalayan during that time. Kasi naroon yung blessing ng magulang eh. Pero nagbago nga ang panahon, ang nanay hindi na alam na siya pala ay manugang na. At ang iba pa, hindi alam ni ang nanay na siya pala ay lola na. Kasi nanganak sa Manila, hindi naman nagpaalam. So time changes. Anyway, that is not my point, mga kapatid. Ang point ko lang dito, mga kapatid, whatever be the backgrounds of our lives and what kind of time we are brought up to become matured, hindi yan ang mahalaga, mga kapatid. Ang mahalaga, tayo ay kabahagi sa pagliligtas ng Panginoon sa tao. Don't you know that the only power of God to save man is no other than the gospel of Christ? Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Mark chapter 16 verse 15, humayo kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ninyo ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Verse 16, ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Subalit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ayaw ko na ako'y parusahan ng Panginoon. Okay lang kung ako'y parusahan ng suspension ng manager dahil sa aking pagkakamali. But the most fearful thing or the most frightening thing in life kung tayo ay parusahan ng Panginoon, mga kapatid. So I don't want God to punish me and therefore I will obey His word. Nung sabihin ng Panginoon, magpuri tayo, so magpuri tayo, mga kapatid. Nung sabihin ng Panginoon tayo magsamba, magsamba tayo, mga kapatid.
nung sabihin ng Panginoon na tayo ay maniniwala sa Kanyang mga salita, then maniniwala tayo sa Kanyang mga salita, mga kapatid. Nang sabihin ng salita ng Panginoon na magsisi, then tayo ay magsisi ng ating kasalanan. Ang pagsisisi ay, yung Lord, ayaw ko nang gawin. Lord, ayaw ko nang gawin. Panginoon, malungkot ako, Panginoon. Mayroon kasi isang nangumpisa. Padre ang kadalasan cultural stories eh. Padre nagkawat ko, padre og nangka. Nagnaka og nang langka. Anak, okay lang yan anak. Magdasal ka ng 10 beses na ama namin. Gawin to yan ha. Magdasal ka na. Sabi ng tao, Padre, pwede bang 20 beses na lang? Bakit anak? Kasi yung isa, babalikan ko bukas. Totoo. Yan ba ay pagsisi? It's not. Because it's planning to do it again. At maging habitual yan, nako, delikado yun mga kapatid. So ang pagsisisi talaga ay ang pag-alala sa mga nagawang pagkamali at ilapit sa Panginoon. Mga kapatid, ang ating pagkamali sa Panginoon natin ilalapit. Ang ating mga remorse, ang ating mga regrets, ang ating mga failures ay sa Panginoon natin ilapit. At huwag sa Facebook! Kasi pag mag-post ka ng problema sa Facebook, lalo lang mag-complicate. Mag-trigger pa ng mga katanungan. Sa Panginoon, wow mga kapatid, pag sa Panginoon tayo ay patatawarin, tayo ay palalakasin, tayo ay i-revive mga kapatid, at tayo ay gagawing malakas kapag sa Panginoon tayo lumalapit mga kapatid. Amen. In John chapter 3 verse 16, gaano kadakila? That whosoever shall call upon the name of the Lord. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, that is the biggest opportunity. That is the biggest privilege, mga kapatid, na kahit sino man ang lalapit sa ating Panginoon ay maliligtas, mga kapatid. So, you have the past. No, I will tell you this, parang katotohanan na medyo, aywan ko kung matuwa ka o lalo kang mag-iingat. Halimbawa, mga kapatid, yung talagang napakarami ginawa mo na mabuti. Pero just before you died, huminto ka pagawa ng mabuti at ikaw, nung balik, may mga ganon, mga kapatid, na case. Now, I am not judging actually, but I am just describing, applying the principles of God about endurance. Subalit ang pagpatuloy ang wakas ay maligtas. That's why my emphasis this morning, mga ay pagpatuloy sa Panginoon. We have lost. We have lost. Alam mo mga kapatid, mayroon na talagang nakakakaya ka na dati, tapos nakalilig ka ng mga pagkakarito. Pero he lost or she lost or they lost their ministries and went back to a worldly life. When I say worldly life, to a sinful life, which is a very, very dangerous, napakadelikadong bagay para sa atin mga kapatid. At kaya ang aking pagbibigay diin sa umagang ito mga kapatid, ay huwag tayong papayag na tayo ay maging mga victims of this blessed time. We are in the blessed time. You come to the altar and pray, then God will fill your heart, your spirit. Then you feel His presence. So if time is concerned, the most important thing is present. The past is past. Let bygone be bygone. Wala na tayong magawa sa nakaraan na yan. But the most important thing is present. The future, it is God who holds the future. But you are in the present time. You have the power what to do presently. So the word present, kaya nga, ano ang isang present? Ang kahulugan ng isang present ay hindi absent. Ibig sabihin presente ka. Present, ma'am.
Pero the other meaning of present is gift. Or what is your present? What is your gift? And just imagine the word present, P-R-E-S-E-N-T, have two words, gift as well as now. Nang ibig sabihin, mga kapatid, ang pinaka-regalo natin sa Panginoon ay maglilingkod ka sa Panginoon ngayon, hindi bukas. The sin of procrastination ay napakadelikado. Bukas na lang ako, pastor. Bukas na lang. Next month na lang ako, pastor. In fact, I have known a student. Hindi mo na ako magsisimba, pastor. Babalik lang ako magsimba pag mag-graduate na. Nagdoktoral na lang, nagtrabaho na. Hindi pa rin nanumbalik. There is danger of that word, procrastination, mga kapatid. Subalit, maaari ba mga kapatid, na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, huwag nating hintayin ang bukas, huwag natin hintayin ang New Year, huwag natin hintayin ang senior citizenship, mga kapatid. Pagkos ngayon, mga kapatid, tayo ay maglilingkod sa ating Panginoon. Let me give emphasis about David was after God's heart. Although, naipaliwanag na ni Ma'am Jazel, mga kapatid, ngayon, but I will give additional. Ang komentary dyan, David was after God's heart. The heart means desire. The heart means willingness. The heart means love. So in other words, mga kapatid, ang ginagawa ni David ay, makinig tayo, Panginoon, ano ang gusto mo? Lord, what your heart is, what is your desire? Then, later on, David knew na ang desire ng Panginoon, ang kanyang mga anak ay magpupuri sa kanya. That's why he said, let everything that hath breath praise the Lord, praise ye the Lord. Anong kasalanan na nagawa ni King David? Yes, conspiracy, murder, mga kapatid, fornication, adultery, dami, mga kapatid, subalit siya ay naghahangad sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi siya tumalikod sa ating Panginoon. And therefore, mga kapatid, tayo ay magkaroon ng total reliance sa ating Panginoon. We must put our full reliance upon God. In other words, whatever happened, magtitiwala pa rin tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! And then, hanapin natin yung kagustuhan ng Panginoon. Because the word God's heart is actually what is the desire of God? Ano bang kagustuhan ng Panginoon? Ano ba ang kanyang hangarin? Ano ba ang kanyang kalooban? And that is what did David do? Na habang siya ay nabubuhay at maging sa panahon na siya ay nagkamali, mga kapatid, hinahanap pa rin niya, mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon, ang kagustuhan ng Panginoon, mga kapatid, and therefore, sa ating pamumuhay bilang manampalataya, mayroon man tayong mga pagkakamali, mayroon man tayong ups and downs, mga kapatid, pwede ba ang hangarin din ng ating puso, Lord, sa iyo pa rin ako, Panginoon, ayaw ko mawalay sa iyo, Panginoon, ayaw ko malayo sa iyo, Panginoon. Lord, I don't want to forget you, Lord. Because all the time, you have been so good to me. Because, Lord, Ikaw, Panginoon, palagi nagkakalinga sa akin. Sa kabila na ako'y nagkakamali, Panginoon, hindi mo pa rin ako pinabayaan. Yes. God wants a mutual relationship. God loves you. Do you love God? God's desire is your heart's desire is about God? To answer that question, what is now your spiritual relationship? What is now your spiritual status? And how is now your spiritual or relationship with God? I hope, mga kapatid, tayo ay nagsasisip ngayon, okay, nagsasabi, Lord, sa'yo pa rin ako, Panginoon, maglilingkod. Ay may alok ang sanglibutan, mga kapatid. In fact, one rich man told me, Pastor, umalis ka sa samahan mo at bibigyan kita ng pera. But we don't live for money, mga kapatid. We didn't enter ministry because of money. Ang sa atin, mga kapatid, maglilingkod tayo sa ating Panginoon dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, dahil sa kanyang pagtawag niya sa atin, dahil tayo ay kanyang niligtas, mga kapatid.
At ang ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi binabayaran ng salapi, kayamanan o karangalan. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. I will ask you again the question. What is your spiritual status right now? How is your relationship with God? In fact, in General Conference in 1987, United Pentecostal Church Philippines, in YMCA, I prayed this prayer. Nag-pray ako, mga kapatid, nagdasal ako sa ganitong pananalangin. Mainit ako sa panahon, mga kapatid, na nalaging sa Panginoon. Mainit. In other words, I served. Then I prayed, Panginoon, kung nakikita mo ako na sa dulo na aking buhay, ako ay isang backslider, kunin mo na ako ngayon, Panginoon. God, if you see me a backslider in the last days of my life, take my life now. That is just to ensure na tayo ay mamatay na naglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. I am not saying pray that kind of prayer. Pero pwede bang ipag-pray natin, Lord, sa'yo ako, Panginoon, manatili. Napakabuti ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. God is so good. And then, ipagpalit natin sa material na mga bagay. Diyan bumagsak si Judas. Dahil pinagpalit niya ang relationship niya sa Panginoon sa pera. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands from the moment that I wake until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire. You have led me through the In darkest night, darkest night. you are close You are close like no other. other. Thank God I've known you as a father. I've known you as a father. And I've known you as a friend. Known you Hallelujah. as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Okay, ang altar talaga, mga kapatid, design talaga na tayo ay luluhod. But of course, we are giving choices. Ang iba may dahilan bakit hindi makaluhod. Ang iba ang dahilan, mga kapatid, doon lang sa upuan. But I am heartily, sincerely invite everybody to talk with God. Pwede kang nakaluhod, pwede kang nakaupo ka rin sa upuan. Pero pwede ba, mga kapatid, personal natin kausapin ng Panginoon? Habang nakaupo ka sa upuan, sabihin, Lord, kasi ang ibig sabihin ng situation or status, pwede na sabihin assessment, evaluation. Panginoon, tingnan mo ang aking buhay. Search me, O Lord. Search me, O God. Even David was asking God, Lord, search me. Now, even David, who had that kind of relationship with God so close,
ay nag-pray pa rin, Lord, search me. Gaano pa kaya tayo mga kapatid na paglabas after linggo ay napasama sa mga barkada, napagkwentuhan ng kung ano-ano, napapunta, nakapanood kung ano-ano, mga kapatid. Why not come to God and say, Lord, search me. Ayaw ko, Panginoon, na mapalayo sa iyo, Panginoon. Ayaw ko, Panginoon, na mawalay sa iyo, Panginoon. God, hold me, Jesus. So therefore, I am inviting to come to the altar and pray. Lord, hawakan mo ako, Panginoon. Hawakan mo ako, Panginoon. Guide me, O Lord. Take not your spirit from me. Lord Jesus, huwag mo akong pabayaan, Panginoon, sapagkat kung ako'y pabayaan mo, wala na akong magagawa, Panginoon. Oh, salamat. Salamat. Come on, let's pray together. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have. Panginoon, habang kami ay nakaluhod sa iyong paanan, habang kami ay tumatawag sa iyo, Panginoon, Lord, help, Lord Jesus. Now I pray, O God, fill our hearts with your Spirit. Now I pray, O God, fill our hearts with your Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, tumayo tayo lahat, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y nagpapasalamat recently dahil may mga panahon na maraming mga nampalataya, mga kapatid, na nanlamig at tuluyan ng nawala. Pero just recently, including last year, ay sa aking pangaral, mga kapatid, mayroong ilan na mga backsliders na numbalik. In fact, nagpatotoo, mga kapatid, salamat, Pastor, na ipinangaral mo ang restoration. Kasi sa 26 years, hindi na ako nagsisimba. Pero nang marinig ang pangaral, na-restore siya, mga kapatid. Don't be a victim of the most blessed time. Right now, just call the name of the Lord. Tatawag ka sa Panginoon, kayo maligtas. Mayroon kang problema, call the name. Tawagan mo ang Panginoon. Mayroon kang worries, mayroon kang remorse, mayroon kang regrets, mayroon kang failures, mayroon kang nagsisi ka dahil sa ginawa mo. Just give it to the Lord. And the Lord will fully restore to spiritual blessing. At yan nga, mga kapatid, isa sa pinakamalagang sikreto, gaya ni Hari David, siya ay nagpuri sa ating Panginoon. Maaari bang sa sandaling ito, mga kapatid, ano man ang pangailangan mo, ano man ang failure mo, ano man ang remorse natin, ano man ang regrets natin, mga kapatid,
Can we just praise the Lord? Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord in the sanctuary. Praise because of the blessings. Praise because of the testimony. Praise because of God's mercy. Praise because of God's grace. Praise because of God's power. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa paalaala mo sa amin upang hindi namin paintulutan ang aming mga sarili na tuluyang mawalay sa inyo. Turuan mo kami, Panginoon, na sa oras ng aming panlalamig at panghihina, lalo kaming kakapit sa inyo, Panginoon. Lalo kaming magpupuri sa inyo, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na sa aming kahinaan, Panginoon, lalo kaming pupunta sa sambahan. Lalo kaming aawit papuri sa iyo, Panginoon. And I pray, O God, gamitin mo ang bawat isa na maging kalakasan. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi kami maging katisuran sa aming kapatid. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang ilalabas ng aming mga bibig ay pananalitang pagpapalat kalakasan sa aming mga kapatid. Help us, Lord Jesus. Thank you, God, Jesus. Salamat. Sa kabutihan mo, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay, sa kapatawaran ng aming kasalanan, sa kalakasan, sa restoration, Lord Jesus. Nais naming ibalik sa inyo ang lahat ng papurit kadakilaan. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Shall we clap our hands to the Lord? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Go in peace in the name of Jesus Christ. We are dismissed. Amen.